Panindigan ang kakibat ng katapangan. Kami ang pag-asa ng bayan at lingkod ng sambayanan. BSA Radio 15 Agri Balita. Magandang araw, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikalawa ng Disyembre, 2025. Ako si Tristan Abugadi. Ako naman si Paula Ariola, tagapadinig sa Radyo 15 Agri Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, anomalya sa usaping flood control, mas tumindi. Bagyong Juan nag-iwan ng malaking pinsala sa lalawigan ng Aurora at Isabela. Digos City Barangay Chairman Oscar Dudong Bukol Jr. kahindik-hindik ang sinapit matapos itong pagbabarilin habang alive-stream. Samantala, mga ka-Agri Balita, nasungkit ni Ati sa Manalo ang pangatlong pwesto sa naganap ng 74th Miss Universe na inalunsad sa bansang Thailand noong Biyernes, November 21, 2025. Usaping Office of the Vice President 2026 budget na ipasa na. Sabang Beach sa Balera, Aurora, tinaguri ang surfing capital of the Philippines. Una, sa balita, nagsalita na si Zaldico tungkol sa anomalyang flood control project. Narito si Alvin Julio para sa balita. Binasag na ni dating Congressman Saldico ang kanyang pananahimik kaugnay ng flood control scandal. Ibinunyag ko na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nagtutos kay Budget Secretary Amina Pangandaman na ipasingit sa kanya ang 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto 2025 national budget. Ayon kay Saldico, kinausap siya ni Pangandaman tungkol sa budget insertion sa pagsisimula ng bicameral process noong 2024. Dagdag nito, kinumpara niya ang nasabing utos kay Undersecretary Adrian Belsamin at inireport din kay Romualdez. Alvin Julio para sa balita. Samantala, isang barangay chairman patay matapos ng pagbabarilin habang alive-stream. Narito ang mga detalye sa ulat ni Mark Dave Padua. Nakaburol sa ngayon sa tahanan ng kanyang mga magulang, si Barangay Captain Oscar Buol Jr. Matapos kumakailan lamang pagbabarilin ng hindi pa kinikilalang salarin. Makikita sa video ang pulang SUV na dumaan bago sinapit ang biktima. Ang katahimikang hindik ng krimen, ngunit wala pang sapat na ebidensya, kaya naman patuloy pa itong iniimbestigahan ng pulisya. Marte Padua para sa BSA Radio 15 Agri Balita. Ang mga residente ng Binyog Dilasag, Aurora ay problemado kung paano sila muling makakabangon dahil sa pagkasira ng kanilang ari-arian at kabuhayan dulot ng Bagyong Uwan. Para sa buong detalye, narito si Alfredo Salinas. Nagpapatuloy pa rin sa paglilinis ang mamamayan ng Binyog Dilasag, Aurora na kahit wala silang mapapakinabangan sa kanilang ari-arian at tirahan. Ayon sa mga nakasaksi, ay tumaas ang halos 7 metro ang alon sa lugar na kung saan naging sanhi ang pagtabo ng buhangin at pagkasira ng kanilang tahanan pangkabuhayan na bangka. Alfredo Salinas, laging aktibo, BSA Radio 15 Agri Balita. Salamat Alfredo, nababatak pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng BSA Radio 15 Agri Balita. Alpha Bravo, target inside. May katol. Wala yan, kasi sindi lang yan. Sugod! Di niya alam, kalaban nila ang Baygon, Kidlat, Katol. Mas binagagsik ang bisa sa dulo, kaya kahit kasi hindi lang, patay ang lamok, dengue, up to 3 times faster kumpara sa ibang katol. Tulog na anak! Kaya ang tulong sa pamilya, mas mahimbing, bagong Baygon, Kidlat, Katol. SL Johnson, a family campaign. At nagbabalik po ang BSA Radio 15 Agri Balita. Wala pa 5 minuto, ipinasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang 889 million na budget ng the Office of the Vice President para sa 2026 national budget. Narito ang buong pahayag hatid ni Rolando Lagero. Nagbigay ng manifestation si Senator Robin Padilla kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta at paghanga sa trabaho ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos nito ay nagmosyon si Senator J.B. Ejercito na ipasara na ang pagdinig. Nagpasalamat naman si VP Sara Duterte sa pag-aproba ng 2026 budget ng kanyang opisina. Rolando Lagero, nagbabalita. Dumakon man tayo sa balitang sports at sa inyo ni Alvin Julio. Muli na namang uminit ang aksyon sa Sabang Beach Baler Aurora kung saan dinaluho ng top 8 Asian countries para sa Baler International Pro 2025. Alvin Julio, nagbabalita. Maraming salamat Alvin. Para naman sa balitang showbiz, nasungkit ng pambato ng Pilipinas ang ikatlong pwesto sa Miss Universe 2025 na ginanap sa Impact Challenge Hall sa Thailand. Para sa buong detalye, narito si Jillian Costales. Di ko mang naiuwi ang Miss Universe crown, marami pa rin Pinoy pageant fans ang nagpunyi. Kabilang dito ang muling pagbabalik sa top 5 ng Pilipinas. At marami rin ang napamangha ng ating pambata na si Maria Atisa Manalo sa kanyang third runner-up finish. Julian Costales, nagbabalita para sa... At yan
po ang nakalap na balita sa araw na ito. Muli, ako ang inyong lingkod, Tristan Abugay. At ako naman si Paula Ariola, mga kababayan, mula sa BSA Radio 15, Agri Balita. Kami ay nagpapasalamat sa inyo, frontliners. Saludo kami sa inyong serbisyo at pagsasakripisyo. Kami ang inyong